In this video, I will share my travel experience going to Buscalan Village. I've been wanting to meet Apo Wang-od, one of our known tattoo artists dito sa Pilipinas. This is the view on our way to Buscalan. Napakaganda. Aliw na aliw nga ako sa view, kaya hindi na rin ako nakatulog sa biyahe. Halos 14 hours nga pala ang biyahe from Manila to Buscalan. Around 10:30 ng umaga ay narating na namin ang baba ng Buscalan Village. Yes po, tama ang narinig nyo. Nasa baba pa lamang po kami, at dito na magsisimula ang trek paakyat ng bundok. Anyway, hanggang dito na lamang po ang service van. Para hindi na rin po kami mahirapan dali ng mga gamit namin, ay sinakay na lang ito sa parang zipline paakyat ng bundok. Actually, pwede rin sumakay ang tao sa zipline na yan. Lalo na kung ayaw mo mapagod sa pag-hike. May bayad nga po pala ang pagsakay dyan. 200 pesos lang naman po kung ayaw mong mahirapan. Well, it's your choice. Pero kami po nag-decide kaming mag-hike. And then kapag pababa na po ng bundok, tsaka na lang kami mag-zipline. After maayos ang mga gamit ng lahat ng joiners, ay nagsimula na po kaming mag-hike. E may nabilhan pa nga ako ng mangga. Kaya habang umaakyat kami ay lumalamon ang babaeng ito, haha. Hindi nga pala gaanong mahirap akyatin ang village since mayroon ng hanging bridge na dadaan. Nag-avail nga po pala ako ng joiner's tour to make this trip easier. For only 3,600 ay may accommodation, van service, at food na included sa tour. Kaya wala ka na talagang magiging problema. Sa Makoy Adventure nga pala kami nag-book. At kung interested ka, ay ilalagay ko na lang sa description box ang link ng FB page nila. Hindi na nga rin ako nakapag-take ng video paakyat guys. Nabisi na kasi ako sa pagkain ng mangga. Anyway, narating na namin ang village kung saan matatagpuan si Apo Wang-od. Pero as of this moment ay nakuha ko pang mag-video-video, not knowing na nakapila na pala para magpatato yung mga kasama namin sa tour. Buti na lamang at nag-send ng message yung coordinator ng tour namin, kaya nakahabol kami sa pila. Kailangan nga pala bumili ng tinik tulad nito. Yan ang gagamitin sa pagtatattoo. Last na. Dahil nga sa kaka-video ko ay ako ang huling natatuan ni Apo Wang-od. Late na nga kasi akong nakapila. Buti na lang at nasa mood siya para mag-extend hehe. Yung 3-dot signature nga lamang po ni Apo ang tinatattoo niya. Dahil may edad na nga rin po siya at isa pa ay maraming turista ang dumadayo para matatuan niya. Rating the pain? Well, ate ko ramdam na ramdam ko yung tusok ng tinik sa balat ko. Para sa akin 7/10 yung pain. Mabuti na lang at sanay na akong masaktan. Kasi kung hindi, ay nako baka nag-cry-cry na lang ang babae na ito. Anyway, this is their traditional way of tattooing. Tinik ang ginagamit sa pagtatattoo kaya mas masakit ito kung i-compare sa modern way ng pagtatattoo. Mabilis lang din ito matapos. Since 3 dots lang naman, just a piece of advice din much better kung magdadala kayo ng wipes. Kasi yung ginagamit na pampunas habang nagtatattoo ay nagamit na din sa iba. For hygiene and safety purposes na din po. Yung tinik nga pala na ginamit ay pwede mo na rin gawing souvenir. At the same time, kung gusto mo ulit magpadagdag ng tattoo, ay pwede ulit gamitin, linisin mo na lang ng maayos. After ng tattoo session with Apo Wang-od, ay dumaan rin kami sa souvenir shop nila. Meron sila ditong t-shirts with Buscalan prints, coffee beans, mug, keychains, at napakadami pang bilihin. Kaya i-ready mo na ang budget para sa pasalubong. Under the sun, we feel the beat, dancing through life on our feet. No worries, no regrets in sight. We're living loud, chasing the light. We're living wild. After namin magtingin ng pasalubong sa souvenir shop ni Apo, ay napunta kami sa napakagandang view na ito. Hindi na rin ako nakapag-take ng ibang videos after nito. Bumalik lang kami sa accommodation. Nag-dinner, then nagpahinga na rin. 2 days and 1 night nga pala ang tour na ito. And here it goes. Our day 2 in Buscalan. Ginising na kaming lahat para mag-breakfast. 10 a.m. kasi ay magbabiyahe na ulit kami pabalik ng Manila. Ganito kasulit yung meals na included sa tour, kaya kung magbo-book kayo, I highly recommend them. After namin mag-breakfast ay nagre-ready na ng mga gamit yung mga kasama namin sa tour, habang ako naman ay nakaisip magpatato ulit. Since hindi na kayang magtato ni Apo, Wang-od ng iba't ibang design, ay mayroon namang ibang taga rito ang nagtatato using the same way. Since our first day dito, ay nagustuhan ko na talaga ang design na ito.
Pinag-isipan ko talaga ng mabuti ito bago ko ipalagay sa balat ko. Tattoo are permanent, guys. Kaya be mindful sa placement at design bago ka magpa-tattoo. Yung design nga pala na napili ko symbolizes prayer and fern. Halos 1 oras mahigit nga akong tinatatuan. 2 tao rin ang nagtattoo sa akin para matapos ito gawin. Medyo mahirap kasi ang placement ng tattoo kasi paikot ito sa braso ko. Umabot pa nga kami sa point na pinahiga na ako sa ibabaw ng table. Hindi ko nga alam kung tama pa ba ang naging desisyon ko. Charot! Sa totoo lang, ay hindi ko pinagsisihan ito, promise. Kahit naiwan ako ng mga kasama ko sa tour ay okay lang. Basta ang mahalaga ay matapos ang tattoo na ito. Nag-start na kasi yung iba na maglakad pababa ng bundok. While ako, nag-decide na mag-zipline na lang ako. Kasi umuulan, madulas ang daan pababa ng bundok. Mas mapapabilis rin kasi ang pagbaba kung mag-zipline ako. Since kami nga yung huling umalis sa accommodation, ay ito na talaga ang pinakamagandang desisyon. Kinakabahan na nga ang babae na ito sa pagsakay sa zipline na nayaan. Kasi what if biglang maputol? Diyan nga pala kami sasakay pababa, kaya mapapa-overthink ka talaga. Kasi ang taas-taas niyan, 1 putol lang ng tali na yan ay siguradong lilipad ka. Pinauna ko na nga yung kasama ko. Kasi natatakot talaga ako. Hindi pa naman kami pwedeng magsabay. 200 pesos nga pala ang bayad kung sasakay ka sa ganito. Nag-pay na ako kasi ako na yung next. It's my turn. Oh my God, sobrang kinakabahan talaga ang babae na ito. That's it, guys. Naging super OA lang talaga ako pagsakay doon. Sorry. By the way, nag-start na yung biyahe namin pabalik sa Manila. Nag-stop over lang din kami dito sa may signage para mag-take ng photo. Habang nasa biyahe nga kami ay nagkasundo ang lahat na dumaan na rin sa Sagada. Nag-add lang kami ng 500 pesos para sa tour. Going to the hanging coffin dito sa Sagada. Pinakilala lang sa amin yung tour guide at nag-short briefing, then start na magtampisaw sa ulan, char. Since maulan nga ay bumili na lang kami ng raincoat para ma-survive ang araw na ito, haha. Nag-start na kaming maglakad-lakad at natutuwa naman ako kasi kakaiba yung vibe sa lugar na ito. Pakiramdam ko ang nostalgic ng paligid ko. Paanong hindi? Ikaw ba naman ang i-tour sa sementeryo? Buti na nga lang at marami kami kaya hindi scary maglakad-lakad tsaka kahit ganito, guys. Ang aliwalas pa rin ng lugar, hindi mabigat sa pakiramdam. Nagpapaliwanag lang yung tour guide namin about sa history ng place na ito, kaya nakatigil kami. 30 minutes walk daw bago kami makarating sa hanging coffins. Depende pa yon kung mabilis kami kumilos. Mahirap din naman kasi magmadali dito ng lakad kasi makipot lang yung daan. At medyo madulas pa dahil sa ulan. Since ginusto ko naman ito, ay wala akong karapatang magreklamo. Sige, go lumakad ka ng lumakad. Gustong-gusto mo yung gumagala ka, di ba? Pag narating nyo na nga pala ang hagdan na ito, ay malapit na kayo sa hanging coffins. Kunting lakad pa. Here we go, guys. Finally, ito yung tinatawag na hanging coffins kung saan ang mga yumao ay hindi binabaon sa lupa. Instead, sinasabit lang yung mga coffins nila tulad niyan. So after namin mag-take ng photos at i-admire ang history ng hanging coffins, ay nag-start na kami maglakad pabalik sa van. But then, napatigil kami sa spot na ito kasi ang daming nagtitake ng photo. Tanaw kasi mula rito ang Sagada Village. Siyempre hindi pwedeng lalampasan ko lang ito. Nag-stop din kami para mag-take ng kunting picture. Mabilisan lang kasi maraming nakapila. Tinanggal ko na rin ang raincoat ko bago magpa-picture. Umaambon pa rin pero okay lang mabasa ng kunti. After nito ay may comfort room naman na pwedeng magamit para magpalit ng cloths since halos lahat kami ay naulanan. Ito na rin ang end ng tour namin at pabalik na kami sa van. Finally uuwi na ang babae na ito. This is such a good travel experience kahit hindi maganda ang panahon ay worth it pa rin ang naging experience namin. Thank you for watching my Boscalan and Sagada travel diary. See you on my next video.